Magandang buhay, good morning, good afternoon, good evening, kung saan man kayo naroon. Welcome to my vlog-vlogan. Ngayon, magluluto ako ng mixed vegetable kasi uuwi yung alaga ko ngayong tanghali. Ako nga pala si Irene, isang domestic helper dito sa Hong Kong. 8 years na ako dito sa amo ko. Bali, mag-8 years pa lang pala ako sa October 3. Matatapos na yung kontrata ko. Magtagal ko na sana tong gagawin, yung ikwento kung ano yung journey ko dito sa Hong Kong simula nung dumating ako hanggang sa magtapos ako dito sa kontrata ko sa amo ko. First time kong nag OFW 2017. Naswertehan ko, mabait yung amo ko. Dito na ako nagtagal ng 8 years. Ngayon, hindi na nila ako irerekontra kasi malaki na yung alaga ko. College na siya sa next school year sa September. Sad to say, gusto ko man mag-stay. Sabi nga, walang forever. Di naman habang buhay na dito tayo. Kaya, kailangan move on. Masakit man sa akin, hindi ko talaga sila kayang iwan kasi naging pamilya ko na sila dito sa Hong Kong. Sila yung tinuring nila akong pamilya dito sa Hong Kong, yung pamilya ng amo kong babae, mga kapatid niya, yung nanay niya, hindi nila ako tinuring na iba. Hindi rin ako masyadong pagod, hindi sila ganun ka stricto sa linis, sa pagkain, na iluluto ko kung ano gusto nila. Basta may kick ng Chinese food. Mahilig naman tayong magluto, mag-imbento, kaya nagugustuhan naman nila iluto ko. Gusto ko sanang share sa inyong lahat kung paano ko nakarating dito sa Hong Kong. Syempre, nag-aeroplano nga naman. Hindi, kung ano yung dahilan kung bakit na punta ako dito sa Hong Kong, na ni sa panaginip, ni sa pangarap na hindi ko inisip na aalis ako ng bansa. Na pangarap ko lang talaga maging plain housewife, yung tatanggap ng sweldo ng asawa, yung ganun. Syempre, pangarap ng mga babae yun na housewife lang, lang sa bahay. Pero syempre, iba na panahon ngayon. Kailangan lahat kumikilos, magtutulungan, kaya konting sakripisyo lang, malayo sa pamilya para sa ekonomiya, sabi nga nila. Na-enjoy ko naman, kasi nakakauwi naman ako yearly. Yun lang nung pandemic, medyo ilang taon din bago ako nakauwi. Kaya hindi masyadong ganun ka homesick. Kaya lang nakakainip lang minsan talaga pagka wala kang kasama sa bahay na nag-iisa ka lang. Kasi ang amo ko at alaga ko nasa school, maghapon sila. Gabi na lang sila umuuwi. Gabi na lang kami nagkikita. Dinner, ganyan. Kahit pag Saturday, half day lang din sila. Hindi man sila dito halos nag-i-stay. Nasa school din ang amo ko. Yung alaga ko naman may mga activities. Masaya masaya din na naging journey ko dito sa Hong Kong. Masaya, malungkot. Sabi nga, wala naman talagang perfecto na day, na may mga struggles din. Katulad ng mga nakikilala kong kaibigan dito sa Hong Kong, iba-iba ang struggle sa amo, sa pamilya. Kaya gusto ko sanang i-share yun. Gusto ko sanang mag-umpisa na muna sa sarili ko, kukwento ko kung ano yung nangyari sa akin dito sa Hong Kong. Kaya, tapos, susunod ko na yung mga kaibigan ko. I-interviewin ko sila, i-share ko sa inyo para may maiba naman, may maikwento. Pero sa akin, napakahaba ng kukwento ko. Paunti-unti lang, para lang tayong nagkukwentuhan. Kung interesado lang kayong panoorin, katulad yan, nagluluto ako. Marami kong natuklasan na inventong luto na kaya ko pala. Although mahilig magluto yung pamilya namin sa Pilipinas, ate ko, si nanay, yan, mahilig silang magluto. Kaya may konting talent, sabi nga. Kaya nga sabi ng amo ko, pag natitikman nila yung luto ko, yung sasabihin lang nila na ganitong luto, syempre,
katulong ang YouTube, katulong ang Google. Pagka gusto mong matututo ka. Sabi nga ng amo ko, pwede ka magtayo ng restaurant kasi tasty daw yung luto ko. Ayaw nila ng sobrang alat. Ayaw nila ng mamantika. Mga Chinese nga naman, kaya siguro mahaba buhay nila kasi hindi sila mahilig sa mga matataba tsaka sa maaalat. Basta okay na sa kanila yung may konting lasa lang. Tsaka hindi sila masarsa, hindi sila more on vegetable talaga kami. Ayaw din ng amo ko ng masyadong mamit. On diet yun eh. Yung nagda-diet siya. Pero ang hilig-hilig nila sa sweets. Ang hilig-hilig nila sa mga kung ano nung chichirya, dinadamay pa ako. Kaya sabi ko nga, hindi ako gutom dito. Nailuluto ko yung gusto ko. Ah, kaya hindi ako nagki-crave sa mga pagkain natin sa Pilipinas kasi meron na rin dito. Ayan, maluluto na yung mixed vegetable ko. Sa susunod na video na lang ang katugtong ng aking kwento. Sana na-enjoy nyo. Kahit na seryoso, tada, ayan, luto na siya. Hindi ko na napicturean yung yung kung paano ko siya hinain. Pero masarap yan. Bye guys! Thank you!